Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, and welcome sa ating time in the Word, kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon at ating inaalam ang mga katotohanan ng Diyos, of course, base sa salita ho ng Panginoon. And we are still in our ongoing subject or topic. It's a series of study about marks of a true Christian, mga marka ng tunay na Kristiyano, or another way of saying it ay paano ko masasabi na ako nga ba ay tunay na anak ng Diyos, tunay na ligtas, or in another way of also saying it, growing in our assurance ng ating kaligtasan. Pero bago tayo dumako sa ating pag-aaral, nating pinapasalamatan ang Diyos sa patuloy niyang pag-iingat, pag-provide sa atin at susustento sa atin, hindi lamang sa mga material, physical na pangangailangan, kundi maging sa atin hong mga spiritual na pangangailangan, at maging ang atin hong pagpapatuloy sa pananampalataya ay alam ho natin, hindi dahil malakas ang kapit natin kay Lord, kundi dahil siya ang may hawak sa atin. As Peter wonderfully put it sa 1 Peter chapter 1 verse 5, we are kept by the power of God. Believers are kept by the power of God. At ang dahilan kaya tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya ay dahil tayo ay iniingatan ng Panginoon at purihin ng Diyos sa bagay po na yon. And also, saan doon ang kanyang mga patuloy na probisyon sa ating mga pangangailangan, handoon ang kanyang patuloy na pagkilo sa ating mga buhay, and even sa mga paraan na maaaring hindi natin pansin na nandun yung pag-iingat, nandun yung proteksyon ng Diyos, at yung kamay niya na nagpapala sa atin mga ginagawa. And I would like to encourage each and everyone na take time to, as we are singing the song, count your blessings. At sa Book of Psalms, na handoon yung mga sinasabi ng psalmist na kanyang aalalahanin ang mga gawa ng kamay ng Panginoon. And that is a good thing na ating ginagawa, to be reminded of the faithfulness of God, of the power of God, na siyang patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Ilang mga paalala ho muna, mga announcements, and also pagbati bago tayo dumako sa ating panalangin at pag-aaral. Ang ating gawain ngayong gabi pagkatapos ay ng ating time in the Word ay meron tayong online prayer meeting. So we would like to encourage iba nating mga kapatiran na nakakasama natin sa pag-aaral ngayon. Let us be present sa ating online prayer meeting, at isang magandang isang healthy na bagay ho yan sa mananampalataya. At yes, we cannot come together to fellowship and to pray together, but we can come together virtually sa pamamagitan ho ng Facebook room. So we'd like to encourage na tayo ho ay magkasama-sama mamaya ho sa ating prayer meeting. And also, sa Sunday, ang ating gawain ng pagsamba, let us be on time. Sunday school, 8:30 a.m. At ang ating pagsamba, 10 a.m. and it will be live streamed. And I would like to remind ang ating mga kapatiran, ang live streaming ay hindi pampalit sa katotohanan ng kalooban ng Diyos ay we can come together. And yes, we are in a pandemic, and I'm just saying that na baka mamaya ay natutukso na o nahuhulog na sa kasalanan na ginagamit ng panakip or pagdadahilan itong online stream na sa mga mananampalataya na kaya naman at pwede naman sangayon sa mga pamantayan din na binigay ng gobyerno na maka-attend sa mga gawain. So please be reminded, examine ourselves kung ganun na ang ating kalagayan, and nawa ay ipakita ng Panginoon also nandun yung pangangailangan natin ng fellowship ng mga kapatiran. So pag-pray din ho natin ang ating mga kapatiran nandun ng karamdaman, and may last update nga ho kay Brother James Montenegro. Pag-pray natin ang ating kapatid at kamangkagawa na ito. He is still in the hospital, critical ang kanyang kondisyon, at pag-pray ho natin na siya at ang kanyang pamilya ay bumuti and nag-positive ho sa COVID, at maging yung pamilyang pasoliban sa isang anak.
And also, pag-pray din ho natin ay po natin mga kapatiran na may mga karamdaman, uso ang ubot-sipon ngayon. Kung meron ho may mga karamdaman, please do let us know para ho maipag-pray natin. Let's keep on praying for Brother Dave Paule, which is kahapon ay birthday ni birthday. So birthday, belated happy birthday ho. And we are rejoicing with you and with your family sa mga ginagawa ng Panginoon, sa probisyon ng Panginoon, and lalo't higit sa pagliligtas at patuloy na paggawa ng Diyos sa buhay mo. Purihin ang Panginoon, and we are greeting you, well, belated happy blessed birthday. Okay, so yun ho ang ilang mga paalala natin, and pagbati ho natin. Tayo ho muna ay dumako sa sandali ng panalangin bago tayo pumunta sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay tunay na namamangha sa kabutihan mo, namamangha sa mga biyaya mo. Tunay, Panginoon, kung kami ay susukatin, hindi kami karapat-dapat sa anumang mga bagay na ito, kung pagbabasihan ng aming pagtatapat at paglilingkod, lubha itong masusumpong ang kulang. Pero Panginoon, sumasagana ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong biyaya sa amin. Lalo't higit, alam namin na ikaw ang may hawak sa amin. Kaya kami ay ligtas. Ikaw ang nagbigay ng tagapagligtas. Kung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. Lord, nawa ang katotohanan ito ay patuloy mong gawing matamis, lalong maging matingkad sa aming mga kaisipan. Patuloy kaming mapaalalahanan na merong namatay para sa amin, merong tumubos sa amin, merong nagmamay-ari sa amin. At kami ay dapat mamuhay hindi para sa aming sarili, lalo't higit hindi para sa kasalanan, kundi para sa iyo. Ama, salamat po sa katapatan mo. Salamat po sa mga biyaya mo na patuloy na pinagkakaloob. Sa mga pag-iingat mo sa mga nakaraang araw, sa mga pagtuturo mo, sa mga pagtatama mo, maging sa iyong salita na patuloy na nagiging pagkain ng aming mga kaluluwa. Aming pong pinapasalamat din sa iyo ang nandaang kaarawan ng aming kapatid na si Brother Dave. Lord, we praise you and thank you sa pagkilos mo sa kanyang buhay at isang kagalakan na aking masaksihan kung paano mo siya iniligtas, kung paano ka makapangyarihan at dakilang kumikilos sa kanyang buhay, maging sa mga material at financial na bagay, ikaw ang nagbubukas ng mga pintuan para po sa kanila. Salamat po, O Diyos, sa patuloy mo siyang ingatan, gabayan, pagpalain at gamitin para sa iyong kapurihan at sa kaliligtas pa ng iba. At Lord, alam mo po ang kanilang heart's desire, ang kanilang mga kapamilya na hindi pa rin mananampalataya, na nawa maabot ng ebanghelyo at sumampalataya atin ng tunay kay Kristo. And Lord, we are also praying para po sa aming pong gawain sa Sunday. Ikaw po nawa ang gumabay, mag-ingat. Let it not be just a mere tradition or mechanical na nakasanayan na lamang na pumunta sa church. But really, tulungan mo kami na talagang to come and worship, to come and fellowship. Ito'y kailangan po namin. Ingatan mo kami, O Diyos, na huwag maging mga ipokrito kagaya ng mga Pariseo na malapit ang nguso, ngunit malayo ang puso. Lord, amin din pong dinadalangin sa iyo ang mga kapatiran. Andun ang mga iba't ibang mga problema, kabigatan na daladala. O Ama, ikaw ang nakakaalam. At ikaw rin po, Panginoon, ang alam namin na tumutulong at gumagawa sa lahat ng ito. Paalala mo, O Diyos, na ikaw ang aming taga-aliw. Binigay mo ang banal na Espiritu bilang aming dakilang mga aliw. Nawa, O Diyos, ay patuloy na tumingin sa iyo para sa kalakasan, sa iyong salita, para sa karunungan, at maganap patuloy ang iyong kalooban. Muli, sa aming pag-aaral ngayong gabi, aming inihiling ang iyong pagbibigay ng karunungan sa akin bilang tagapagturo, maging sa bawat tagapakinig. Gamitin mo ang iyong salita, malakas, makapangyarihan, buhay at matalim. Patuloy kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Sawayin sa anumang mga mali o kasalanan. Patuloy kaming turuan sa kalalalim namin sa pananampalataya sa iyo. Ingatan mo po, Panginoon, at kahabagan, maging ang aming kapatid at kamanggagawa, si Brother James Montenegro.
Lord, alam namin na Ikaw may hawak sa Kanya at sa Kanyang buong pamilya. At lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so muli ho, tayo ay dumako sa ating pag-aaral, and as we always do, let's go to a passage na magre-reinforce and magre-remind sa atin ng kahalagahan ng pag-aaral ng seryeng ito. And ngayon po ay tumungo tayo sa Matthew chapter 7, and these are well familiar words, and nawa ito ay maging paalala ho sa atin. Ang sabi ng Matthew chapter 7, verse number 21 ay ito: Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name have done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Well, meron lang hong dalawang bagay na gusto kong i-point out muli. That's to be a reminder sa atin. Una, ang sabi ni Jesus, not everyone that saith to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat ng nagpapakilalang Kristiyano, at actually sa verse 22, hindi lahat na nag-a-assume na sila'y Kristiyano, na tagapaglingkod ni Kristo, ay papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. At that should be a great warning para sa bawat isa sa atin. Ang dami, ang sabi ng Panginoong Yesus, na nag-aakala na they are in the kingdom. Ang dami na nag-aakala na sila'y mayroong tunay na relasyon kay Kristo. Ang dami na nag-aakala na ang kanilang ginagawa sa pangalan ni Jesus ay talagang paglilingkod sa Diyos. But lo and behold, hindi pala. So, nandoon ang katotohanan na maging sa mga taong ginagamit ang pangalan ni Jesus, identified sa mga gawain na naka-identify sa pangalan ni Jesus, busy sila, so on, asang-asa sila, pero hindi pala sila tunay na mananampalataya. At again, ito sana ay magtulak sa atin na magpakita talaga ng kahalagahan ng ating pinag-aaralan. Ano ba ang mga marka ng tunay na isang Kristiyano sang-ayon sa salita ng Diyos? So let's have a quick review sa ating mga nakaraang pag-aaral. Number 1, there must be genuine faith in the true gospel. Merong tunay na pananampalataya sa tunay na ebanghelyo. Number 2, there is a change in the heart. Magkakaroon ng pagbabago sa puso. If you remember sa Ezekiel, sabi ng Panginoon, yung pusong bato aalisin ko at bibigyan ko ng pusong laman. That is puso na may pagmamahal. Una, may pagmamahal sa Diyos, and then pangalawa, may pagmamahal sa kapatiran. So there will be a love for God, there will be a love for the brethren. At malinaw ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kung walang pagmamahal sa Diyos, ay hindi Kristiyano. Kung walang pagmamahal sa kapatiran, hindi rin anak ng Diyos. Number 4, there is a change in the believer's life. Merong pagbabago sa buhay. And actually, yung ating ibang mga punto na pinag-aaralan is a delineation itong point na ito. It is called sanctification. The process na kung saan ang isang Kristiyano, ang isang tunay na mananampalataya ni Kristo ay binabanal ng Panginoon. Number 5, there will be a change in the believer's walk. Hindi lang ito basta nagbago ng relihiyon, kundi magbabago ng paraan ng kanyang pamumuhay. Ang sabi ni Pablo, Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. And ang description na ito, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So isa sa mga indikasyon ng tunay na kay Kristo at wala nang hatol, ibig sabihin ligtas, is it will be manifested sa paraan ng kanilang paglakad. Makikita sa paraan ng pamumuhay. Next, there will be a change in the believer's relationship with the Word. Magkakaroon ng bagong relasyon sa salita ng Diyos. Dati ay rebelde, ngayon ay alipin na at nagpapailalim na sa salita ng Diyos.
Number 7, there will be a change in the believer's relationship with the world. Dati, nabubuhay para sa sanglibutan, nabubuhay para sa mga bagay sa sanglibutan. At maraming tao na ganyan ang kanilang buhay, even in the church. Nabubuhay sila para sumikat, nabubuhay sila para yumaman, nabubuhay sila para maging maganda ang kanilang buhay, and nothing necessarily wrong per se, but kung yun yung rason nila para dun sa mga bagay na yun sila nabubuhay, well, nandoon ang paalala ng salita ng Diyos, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kung nabubuhay, nagmamahal sa libutan sa mga bagay sa libutang ito, yun yung rason para mabuhay, yun yung goal ng buhay, well, wala sa kanya ang pagmamahal ng Diyos. Wala sa kanya ang kaligtasan. Well, ang kakaibahan na ito, ang Kristiyano ay nabubuhay sa sanglibutan para sa Panginoon. And again, let me always remind us, na even me, it is a process. Lumalago tayo sa bagay ho na ito. Next, there will be a change in there will be a fellowship with other believers. Mayroong pakikipisan, mayroong pakikisama sa kapwa mananampalataya, at tingnan natin ang 5 ebidensya mula sa salita ng Diyos na tunay sa Acts chapter 2, ang mga Kristiyanong tunay na sanampalataya, they bonded together, they fellowship, they pray together, they do the Lord's Supper together. Nahandoon na talaga yung pakikipisan ng mga mananampalataya sa isa't isa. Ang idea ng pagiging Kristiyano, pero it's just Jesus and you, isolated mula sa ibang Kristiyano, is unbiblical. Hindi makadiyos ang bagay na yun. Next, there will be an increasing manifestation of the work of the Holy Spirit. And again, bahagi pa rin ito ng sanctification, yung proseso ay patindi ng patindi. Yung manifestasyon ng gawa ng Banal na Espiritu ay patingkad ng patingkad sa buhay ng isang Kristiyano. At dalawa ang direksyon nito. Una, patungo sa kabanalan, and then pangalawa, palayo sa kasalanan. And pinag-aralan natin yung una, patungo sa kabanalan. Ang manifestasyon ng gawa ng Banal na Espiritu ay makikita sa bunga or sa gawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Galatians chapter 5, binasa natin, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. At bago ito sinabi ni Pablo, ang sabi niya sa verse 18, Galatians 5, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. At ang ibig sabihin nun, you are not under the penalty and the curse of the law if you are led by the Spirit. At kung ang isang tao ay led by the Spirit, ito ang gawa ng Banal na Espiritu, ang bunga ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay, Christian, godly attitudes. At again, yung wisdom ng salita ng Panginoon, hindi godly activities. Kasi kahit yung mga activities, pwedeng gawin ng hindi Kristiyano. Sabi ni Pablo kay Timothy, sa 2 Timothy, there will be some that having the form of godliness but denying the power thereof. And that is very scary. Na pwede, na nandun yung anyo, andun yung forma, tunog Kristiyano, mukhang Kristiyano, kahit amoy Kristiyano pa, pero hindi tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo. Again, ang magiging resulta ng gawa ng Banal na Espiritu is Christian attitudes that will outwork itself in Christian deeds, Christian actions. So, yun ang gawa ng Banal na Espiritu. Pabanal ng pabanal. And then, ang susunod ho, na dito tayo medyo nagtatagal, and pinorpose ko ho. And as I've said before, it is also for my personal benefit. Kailangan ko to, kailangan natin ang bagay ho na ito, nahandoon ang gawa ng Banal na Espiritu palayo sa kasalanan, or we call it the mortification of sin. Ang proseso na kung saan ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa buhay ng isang Kristiyano na patuloy na pagpatay sa kasalanang nakatahan sa ating laman. Again, binawi lang natin, hindi pagpatay sa laman. We are not called by God to mutilate our body,
pero pagpatay sa kasalanan na nakatahan sa laman. Romans chapter 8, balik ho tayo dito sa bagay na ito. Romans chapter 8, verse number 14, ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, for as many, Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Again, halos kaparehong-pareho na sinabi niya sa Galatians na if you be led of the Spirit, you are not under the law. It's the same thing saying here, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Again, remember, ang ating pag-aaral ay paano ko malalaman na ako nga ay anak ng Diyos. At dito sinasabi ni Pablo, kung tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, ito ay tanda ng pagiging anak ng Diyos. Sa Galatians, there will be godly attitudes. Sa Romans, ang sinabi ni Pablo dito sa verse 13, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. And going back dun sa Romans 8 verse 1, ano ang description ng isang na kay Kristo na wala ng hatol? Hindi lumalakad sang-ayon sa laman, kundi lumalakad sang-ayon sa banal na Espiritu. At dito, inulit lang, medyo binigyang detalye ni Pablo. Ano bang itsura nito? Anong ibig sabihin ng paglakad sa banal na Espiritu? Galatians, producing godly attitudes will result to godly actions. Sa Romans, ang sabi niya, kung ikaw ay namumuhay sang-ayon sa laman, ikaw ay mamamatay at mapapahamak. Yun ang implikasyon noon. Hindi ka tunay na ligtas. Pero ang sabi niya, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. At ito ang katangian. Ito ang larawan ng isang lumalakad sa Espiritu, isang ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu. At ang sabi niya, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So this is another way of leading, ang pangunguna ng banal na Espiritu. Pinangungunahan, kinikilos, binibigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang isang totoong Kristiyano para labanan, patayin ang mga kasalanang nakatahan sa ating laman. Pinag-aralan natin ang iba't ibang mga rason para lang patuloy tayong itulak sa mas masigasig na gawain ng pagkitil sa mga kasalanang nakatahan pa sa atin. We looked at 7 reasons why we should kill sin, and the last of it ay ito, and borrowing from John Owen, be killing sin or sin will be killing you. Kung hindi tayo engaged sa buhay ng pagpatay sa kasalanan, it just shows na tayo ay nasa kasalanan pa, lumalakad sang-ayon sa laman at hindi tunay na anak ng Diyos. So nandoon ang talagang pangangailangan na ang Kristiyano, ang totoong Kristiyano ay engaged sa gawain ng pakikipaglaban sa kasalanan. And isang mahalagang punto na magandang diinan ho natin dito, ang larawan ng buhay Kristiyano sang-ayon dito sa ating mga pinag-aaralang talata, hindi larawan ng perpekto at wala nang nagagawang mali. Hindi yun. Kung hindi ang larawan ng buhay Kristiyano ay larawan ng pakikipaglaban sa kasalanan. At naahan doon, sabi nga ho ni John, there will be times, at sinulat niya ang mga bagay na ito upang wag tayo magkasala. Pero kung tayo ay magkakasala, merong tagapamagitan para sa atin. 1 John chapter 2. At ang assumption doon ay ano? Yes, ayaw ng Diyos na magkasala, pero dumarating ang punto na ang Kristiyano ay nagkakasala pa rin, pero hindi siya let go and let God. Kung hindi siya ay engaged sa aktibidad ng seryosong pagkitil sa mga kasalanang nakatahan pa sa ating buhay. Ngayon, sinimulan natin yung pag-aaral sa how do we kill sin. These are practical steps, these are biblical steps, at makikita ho natin na hindi tayo nakaasa sa steps, hindi to 7 secrets of how to kill sin, and just do this, do that, and then wala na. No, this is an ongoing na bagay sa buhay ng Kristiyano, and totoong sinabi ng isang mangangaral, as long as we live,
ay hindi tayo matatapos sa gawain ng pagpatay sa kasalanang nakatahan sa atin. Until we are in our glorified state, until we are in the presence of God, ay patuloy pa rin. We will never graduate sa gawain ng mortification ng mga nakatahan pa sa ating kasalanan habang tayo ay nasa buhay pa na ito. At maganda rin yung sinabi ni Jerry Bridges sa kanyang aklat na Pursuit of Holiness. By the way, I highly recommend that book, a short book but very good book, Pursuit of Holiness. At sinabi niya doon, habang lumalago tayo sa kabanalan, mas lalo namang tumitindi ang ating pagkamuhi sa kasalanan. Anong ibig sabihin? Yung dating hindi mo pansin, yung dating hindi mabigat sa'yo, habang lumalago ka sa kabanalan, ngayon ay mabigat na at pansin na at mas nakikita mo tuloy-tuloy, mas nakikita natin tuloy-tuloy ang mga kasalanang nasa atin pang buhay. Na maaaring dati natin tinitignan bilang kasalanan o maaaring tingin natin ay maliit lang, pero as God works, as the Holy Spirit works in our life, ay kinapakita niya sa atin kung gaano ito karumal-dumal sa Panginoon. So how do we kill sin? Pinag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, ang sabi ni Pablo, I keep under my body and bring it to subjection. That is, may ginagawa si Pablo. Again, yung idea ng let go and let God, at basta pinag-pray ko na, bahala na si Lord na kumilos sa akin, that is false. That is unbiblical. Ang makikita natin, I'm not saying na false and unbiblical ang pagpe-pray, pero ang unbiblical ay yung pinagkatiwala ko na si Lord, bahala na si Lord. No. Yes, we pray for it. Yes, we ask God's help. Pero meron tayong dapat gawin. As Paul had said, sabi nga natin sa 1 Corinthians 9 verse 25, verse 27, but I keep under my body and bring it to subjection, lest by any means when I have preached to others, I myself should be a castaway. And I would like to highlight yung sinabi ni Pablo, I keep under my body. Ang ibig sabihin niya, I subdue it, I put it under control. I don't let it control me. Ang iba pang magandang dito is I discipline my body. He takes steps. Meron siyang ine-exert na effort. So, tingnan natin ang ilang mga practical na bagay po na ito. Number 1, we kill sin by first admitting and identifying. Ating aminin at ating tukuyin. Hinalimbawa natin ng isang sniper, hindi kung sino-sino lang yung babarilin. Meron siyang particular na target. At isa yon sa mga kailangan natin gawin. Have a particular target, a particular sin, and engage in mortifying that sin. Una ay aminin muna natin ang mga tao na hindi inaamin na meron palang kayabangan, na meron palang katamaran, at higit sa malamang kadalasan sa mga kasalanan ito ay mga kasalanang hindi lantaran o hindi iskandaloso. Hindi inaamin na meron pala siyang problema sa pagpapantasya. Hindi inaamin na meron pala siyang problema sa meron palang covetousness sa kanyang buhay, or meron palang inverted pride, yung masyadong hindi ko kaya, lagi na lang hindi niya kaya. Parang nahando na yung laging paawa effect sa sarili, and so on and so forth. These are sins that need to be dealt with. Isa sa mga kailangan is to admit and to identify. Aminin na meron and kilalanin. May kadelikaduhan sapagkat ang puso natin ay madaya. Pinag-aralan natin yung last time. Anong kailangan natin gawin? Well, we ask God. We ask God for help. We pray earnestly na ang Diyos ang kumilos at ipakita sa atin yung mga kasalanan nakatahan pa sa atin. Psalm 139 verse 23, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So here is a plea, a prayer, a request to God na siya ang sumaliksik sa atin. Then, look at the words of God. Sabi ni James, ito'y parang isang salamin na pag tumingin tayo, makikita natin kung ano yung ating karumihan. Sabi ni Pablo, by the law of God is the knowledge of sin. So as we read the Word of God, isa sa mga bagay na pwede at dapat nating gawin ay
ipakita, hingin natin sa Diyos na kung merong kasalanan sa ating buhay, ay ipakita ito sa atin. Number next ay, sabi ho ng Proverbs 27 verse 6, faithful are the wounds of a friend. And just shows na maganda na lumalapit tayo sa kaibigan at it helps, lalo na yung mga taong malapit sa atin. So, ang punto ito, ask other people. Tanungin natin yung mga taong malapit sa atin, yung mga nakakilala sa atin. Tanungin natin yung ating spouse or yung mister or missus. Tanungin natin yung mga anak or tanungin natin yung ating mga magulang. Tanungin natin ang mga espiritual na tao na nakaparigid sa atin. Hindi yung mga kabarkada natin nakikilitiin lang tayo, kung hindi yung mga tunay na tao na concern sa atin, na mahal tayo, lalo na nagmamahal din sa Panginoon at kanilang sasabihin yung talagang kalagayan. So, ask others. Ipakita sa atin ang atin ho maaaring hindi nakikita sa ating sarili na ating mga pagkukulang or kasalanan. And reminder, kung sinabi naman at pinoint out yung kasalanan, huwag naman tayo mag-outburst sa galit. Sa susunod na tanungin mo siya, hindi niya nasasabihin. Nakaraang sinabi ko, nagalit ka. Ba't ko sasabihin ngayon? So, hayaan natin na gamitin ng Panginoon ng mga tao din sa ating paligid to minister to us. Well, punta tayo sa number 2, and Lord willing, susubukan natin medyo maging mabilis ngayon sa ating ilang mga punto. Number 2, we kill sin only by the power of God. Papatayin natin ang kasalanan tanging sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Paulit-ulit sa Biblia, nandun ang mga utos na tayo ay binibigyan ng kautusan ng Panginoon na meron tayong kailangan gawin to engage in an action against sin, against temptation, against the devil. Ang sabi ng James chapter 4 verse 7, resist the devil. Sabi ho ng 1 Peter 5:7, be sober, be vigilant against our adversary, the devil. Natawag tayong maging mapagbantay. Ephesians 4:27, do not give place to the devil. Sa Ephesians chapter 6 verse 12, andoon ang pagtatalakay na tayo ay we wrestle. We are in a wrestling situation against spiritual wickedness. Andun talaga yung ating pakikipagbuno. At nahandoon at klaro doon na sinasabihan tayo na we must exert effort. We must do something. Meron tayong kailangang gawin. Hindi lang tayo basta, again, hindi tayo passive sa gawain na ito, kung hindi we must actively resist, actively fight, actively wrestle. But with all this na tawag sa atin ng Diyos to be actively engaged, na meron tayong dapat gawin laban sa kasalanan, ay isang dapat paalala ho sa ating mahalaga ay hindi tayo nakadepende sa ating sariling lakas. Yes, kung babalikan natin ang sinabi ng salita ng Panginoon sa James chapter 4 verse 7, ang sabi ni James ay ito, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Bago niya sinabing resist the devil, there is that call to submit yourselves to God. Pagpapailalim, pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon. Sa Ephesians chapter 6, ang sabi ni Apostol Pablo, verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. He is calling the believers. Yes, we are in a wrestling match against spiritual wickedness. So, ang kailangan natin ay hindi physical strength, but yung kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon. Ang sabi pa nga niya sa verse 11, but put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So, dun pa lang sa mga words na yun, sinasabi ni Pablo, the strength na kailangan natin to be able to withstand ay hindi manggagaling sa ating sarili. We must put on the armor of God. It is an armor coming from God. Hindi ito mula sa ating sariling lakas. At as that song goes, na ating madalas inaawit sa church, stand up for Jesus. Stand in His strength alone. The arms of flesh will fail you and me. We dare not trust our own
And maaari, and I hope hindi natin nakakalimutan yung sinabi ni Jesus, I am the vine, ye are the branches. John 15:5. As he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Ano man ang ating gawin, laban sa kasalanan, kung ito'y hiwalay sa Panginoon, hiwalay sa biyaya ng Diyos, at best, we can be hypocrites. Actually, kung titiwala tayo sa ating sariling lakas, at susubukan nating labanan ang mga kasalanan na ito nakatahan sa ating laman, what it will lead to? It will lead to pride. Nalabanan ko ang kasalanan. Napagtiisan ko. Effective yung strategy ko. Mahusay ako. Purihin ako. Again, it will lead to pride, and that is another sin na kailangang paglabanan. So, nakaasa tayo bilang Kristiyano sa kapangyarihan galing sa Panginoon, at isa sa napakaganda ay yung sinabi ni Pablo, going back to Romans chapter 8. Let's go to Romans chapter 8, verse number 13, which is our key text dito ho sa mortification ng kasalanan. Ang sabi sa Romans chapter 8, verse 13 na ito, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. At nahandoon yung binigyan diin ni Pablo ito. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So we engage in the killing of sin. Tayo ay nakiki-engage, tayo nakikipagbakbakan sa gawain ng pagpatay sa mga nakatahang kasalanan pa sa atin through the Spirit, through the power of the Spirit of God. At isa sa napaka magandang katotohanan na dapat alalahanin ng bawat tunay na Kristiyano ay ito: nakatahan sa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi siya isang taong malayo na tatawagan pa natin, hihintayin pa natin ng 5 oras bago dumating para tayo kung nasubukan nyo na hong masiraan. And siguro may sasakyan na subukan ng masiraan. Naalala ko ho, minsan kami ay nagbabiyahe at tumirik sa expressway dahil naubusan ng krudo ang sasakyan na dala-dala, and tumawag ako sa isang kaibigan upang dalhan kami ng krudo, at naghintay kami ng ilang panahon dahil manggagaling siya sa ibang lugar. Pero dito ho sa ating gawain ng pakikipaglaban sa kasalanan, ang kailangan nating lakas, ang gagabay sa atin, ang tutulong sa atin ay hindi malayo kung hindi nakatahan sa atin. Let that be an encouragement sa atin na maaaring ngayon mismo ay dumaraan doon ng struggle. Maybe you are fighting against anxiety, or maybe you're fighting against other indwelling sins, fighting against lust, fighting against sexual immorality. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kung tayo ito'y namananampalataya, ang tulong ng Panginoon ay hindi malayo kung hindi malapit. Siya ay nakatahan sa atin. At tayo inuutusan ng Panginoon na umasa sa Kanya, tumiwala sa Kanya. Again, Ephesians 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Hindi sa methods, hindi sa personal desire. It has its place. Merong lugar yung mga methods, disciplines. Pero ang ating pinaka power source ay walang iba kung hindi, kumbaga sa sasakyan, ang pinaka makina ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maaari na sa ibang mga bagay ay pwede nating sabihin, kaya ko to. Maaaring pagdating sa sports ay pwede mong gamitin yung motto ng isang brand, just do it. Kaya mo, you can do it, you can do it. Pero pagdating sa spiritual na labanan, pagdating sa pagpatay sa kasalanan, we must admit sa ating sarili, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kailangan natin ang tulong, kailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon
sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nakatahan sa atin. Buksan na natin sandali sa Philippians. Philippians chapter 4, and titignan natin ang isa sa mga verse na talagang madalas na mamasaker ang aplikasyon, ang interpretasyon at aplikasyon. Talagang ina-apply lagi sa pag-abot sa pangarap at hindi ina-apply sa sanctification. Ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 11, "Not that I speak in respect of want, for I had learned in whatsoever state I am therewith to be content." Natutunan ko. Take note dito kay Apostol Pablo, yung word niya, natutunan niya. Even Apostle Paul is growing in his sanctification. Ang sabi niya ito, "I know both how to be abased and I know how to abound everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need." At ang sabi niya ito, "I can do all things through Christ which strengtheneth me." At ang context po niya ay in his sanctification, sa kanyang pagpapabanal, sa kanyang pagkatuto sa pagiging kontento, ay nangyari ito sa pamamagitan na ni Kristo at yung na nagpapalakas sa kanya, nagbibigay kakayahan sa kanya. Apart from Christ, hindi ito mangyayari kay Apostol Pablo. So narito ang katotohanan. Even Apostle Paul himself, through the power, through the working of the Holy Spirit, siya ay lumalago nung time na yon sa sanctification, at ganun din tayo bilang mga Kristiyano. And let us always be reminded na ang banal na Espiritu na nakatahan sa atin, siya ay aktibo na kumikilos sa atin. Again, nasa Philippians na rin ho tayo. Buksan sa Philippians chapter 2 and verse number 11. Ang sabi ho ni Pablo dito sa verse number 11, verse 12, Philippians 2 verse 12, ang sabi niya, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." Again, this is not a verse na nagsasabing work for your salvation, but to work out, meaning to live out your salvation, to live out your Christianity. At ang sabi niya ito sa verse 13, "For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure." God is at work sa bawat Kristiyano para gustuhin at gawin yung kanyang kalooban. So He is actively involved. Through the power of the Holy Spirit, doon tayo nakaasa sa ating pakikipaglaban sa kasalanan. Hindi lang dagdag na, gusto ko to. At actually, delikado na, gusto ko ipakita na banal ako. Ipakita kanino? Pagmalaki kanino? No, we are humbly dependent upon the Holy Spirit. But if we, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, He shall live. Isang napakahalagang katotohanan ito na kailangan ho nating tandaan. Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. So we mortify sin. We kill sin by the power or through the Holy Spirit of God. Napatay natin ang kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Number 3, we kill sin through the application of the gospel of Jesus Christ to our lives daily. Pinapatay natin ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-a-apply ng Ebanghelyo ni Kristo sa ating mga buhay araw-araw. Ang Ebanghelyo na nagligtas sa atin ay ito rin ang pinaka-pundasyon, ito rin ang pangunahing pinanggagalingan ng ating pangangailangan para sa paglaban sa kasalanan. Kung nyo naalala, 3 Sundays ago, pinag-aralan ho natin na ang gospel is the foundation of our sanctification.
Pagkatapos ituro ni Apostol Pablo, in-expound niya ang napakayaman na doktrina ng kaligtasan mula Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 11. Ano ang lundo ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1? I beseech you therefore, brethren. Nakikiusap ngayon ako sa inyo, mga kapatid. And ano ang ginamit ni Apostol Pablong tungtungan sa kanyang pakikiusap sa mga Kristiyano? And by the way, ang hinihingi ay hindi ko kaunti. Ang hinihingi ay ito, to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Tinatawag na ibigay ang buong katawan, ang lahat sa atin. Hindi lang yun, ang lahat sa atin dapat ibigay ng ang ating buong katawan na katanggap-tanggap sa Panginoon, and then, holy. Handun yung kabanalan. So we are called to a sanctified life and to give our life, physical, spiritual, at lahat ng meron tayo ibigay sa Panginoon. Yun yung hinihingi. So this is not small thing. At saan ito tinungtong ni Apostol Pablo? Itong napakatinding demand na dapat i-pursue at gawin ng bawat tunay na Kristiyano. By the mercies of God. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. I am beseeching you, kinakikiusap ako sa inyo sa pamamagitan ng mga kahabagan ng Panginoon, at itong mga kahabagan ng Panginoon ito ay kitang-kita doon sa katotohanan na tayo ay Kanyang iniligtas. So the very foundation, the very, ang pinaka-gasolina na nagtutulak. Kanina, ginamit natin yung analogy ng pinakamakina ay ang banal na Espiritu. Wala, ang pinakagasolina nagtutulak dito ay ang Ebanghelyo. Dahil sa katotohanan ng Ebanghelyo, tayo ay kailangang magpursige na ialay ang ating mga sarili, puso, buhay, kalakasan, lahat ng meron tayo sa Panginoon bilang katanggap-tanggap at banal na hain. Ito ang ito ang pinagtungtungan ni Apostol Pablo ng kanyang hamon sa mga mananampalataya sa Roma and sa bawat isa sa atin para ialay ang ating mga sarili sa Panginoon. And by the way, sa verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed. Again, that is sanctification. The fuel, ang pinakagasolina ng kabanalan ay walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. Marapat at napakaganda nung sinabi ng author na si Jerry Bridges ay ito, preach the gospel to yourself every day. Ipaalala, ipangaral, ituro natin sa ating sarili araw-araw ang Ebanghelyo. Nakakalungkot kung ang ating kalagayan ay okay, matagal akong Kristiyano, kalimutan ng Ebanghelyo, ibang doktrina na ang aking kailangan bigyang pansin. And, marami ho ay I'm not saying na hindi mahalaga na mag-aral ng ibang doktrina, doon yung kahalagahan, but we will never graduate from our need of the gospel. Again, hindi lang ang Ebanghelyo, hindi lang para sa ating kaligtasan. Dito yung tungtong ni Pablo ang ating proseso ng kabanalan, yung ating sanctification. So we must remind ourselves of the gospel truth. Paalala natin sa ating mga sarili na tayo ay tinubos na tayo ay mga anak na ng Diyos. Sa Romans chapter 6, na tayo ay hindi na alipin ng kasalanan at tayo dapat ay instrumento ng Panginoon para sa katwiran. Ang sabi ho ni Peter, if we would open our Bibles please, 2 Peter chapter 1. sabi ni Pedro, 2 Peter chapter 1, beginning at verse 5, ang sabi niya ito, beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, nandun yung panawagan ni Pedro sa mga Kristiyano, add to your faith, exert
effort, na ito ay madagdag, na ito ay lumago, na ito ay patuloy na makita sa iyong mga buhay, sa ating mga buhay, upang hindi tayo manatili na, o hindi tayo maging barren, hindi namumunga. At ang sabi ni Pedro sa verse 9 ito, but he that lacketh these things, yung hindi, wala itong mga bagay na ito. Hindi niya ginagawa ang mga bagay ito. Hindi siya pinupursue ang sanctification. He that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. He has forgotten. Nakalimutan niya na siya ay nilinis na siya ay tinubos na siya ay binili ng may halaga. So we can see that relationship between reminding ourselves, palagian na inaalala na tayo ay tinubos na tayo ay hinugasan na tayo ay iniligtas na ng ating Panginoong Kristo. It's directly connected in our pursuit of sanctification, sa ating pakikipaglaban sa kasalanan. So, handoon yung paalala ho ni Pedro and also Apostle Paul sa Romans chapter 6, na nabanggit ko na ho ito kanina, nahagingan lang natin sa Romans chapter 6 verse 11, and siguro dito tayo matatapos ngayong gabi. Romans chapter 6 verse 11, ang sabi ho ni Apostol Pablo ho ay ito: likewise reckon ye also yourselves dead to sin. That word reckon, ang ibig sabihin ay ibilang, ipalagay na natin sa ating sarili. Ituring na natin ang ating mga sariling ganito. Ano ito? Patay na nga sa kasalanan. Paano tayo namatay sa kasalanan? Namatay tayo sa kasalanan kasama nung tayo ay mamatay kasama ni Kristo. Kailan yun? Nung tayo ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Reckon yourselves therefore dead unto sin. Sabi ho ni Apostol Pablo, unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. How will you reckon this? Paano natin iisip? Paano natin ipapalagay ito sa ating sarili? Through Jesus Christ our Lord. Through the gospel. Through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. At ano ang magiging lundo nito? Verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, and that ye should obey it in the lust thereof. Huwag mo na hayaan. Let not. And nakikita natin dito yung idea na handun yung puwersa ng kasalanan always trying to creep in. At ang sabi, huwag na nating hayaan ang kasalanan na manguna, maghari sa ating mga katawan, sa ating mga buhay. Ye should obey the lust thereof. But, verse 13, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive and dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Instrumento na ng Panginoon para sa katwiran. At saan manggagaling yun? Again, verse 11, through Jesus Christ our Lord. So, ang ating pakikipaglaban sa kasalanan, ang ating pagpatay sa kasalanan ay sa pamagitan ng aplikasyon ng Ebanghelyo sa ating mga sarili araw-araw. Kailangan nating i-apply ito. Hindi lang ito one time sa mampalataya ka sa Ebanghelyo. No, it is an everyday belief in the gospel. Meditating on the gospel, thinking about the gospel. Let me close with this account na sinabi ng isang pastor. Ito si John Piper, nagsabi niya, every time na may pumapasok na wicked thought sa kanyang isip, at minsan talagang bigla na lang sasalpok sa'yo out of nowhere, and that is true. Nagta-drive ka, bigla mo nakita yung billboard na kung ano-anong kaseksihan ang nilalagay nila doon. Maaari naglalakad ka at nakita mo yung mga dyaryo na mga kalaswaan ang nahan doon.
Or maaaring ikaw ay nagtatrabaho at merong mga katrabaho mo na nag-aaya sa iyo na gawin ng isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. It will strike you any moment, any time. Anong sabi niya, as fast as he can, pag yung kaisipan ay nandun na at alam niya na nag-creep in na, as fast as he can, as soon as he can, sabi niya, he remembers Christ. Inaalala niya si Kristo. Inaalala niya ang krus ng Kristo. Inaalala niya yung koronang tinik. Inaalala niya yung mga pako sa kamay at sa paa ni Jesus. Inaalala niya yung bawat hagupit. Inaalala niya yung sinabi ni Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, God, my, why hast thou forsaken me? Inaalala niya, it is finished. Dahil sabi niya, and I find it to be true and to be very helpful, hindi maaaring umiral sa kaisipan ang kasalanan at ang krus ni Kristo at the same time. Pag iniisip mo ang kasalanan, wala ang krus ni Kristo. Pero pag iniisip mo si Jesus, yung kanyang kamatayan sa krus, hindi po pwedeng merong kaisipan ng kasalanan. So, we kill sin. We fight sin by applying, meditating, remembering the gospel daily sa ating pang-araw-araw na buhay. Kailangan po natin ito. Be killing sin or sin will be killing you. Kung tayo mamumuhay sa laman, we shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So, reviewin natin mabilis yung tatlo. Una, we kill sin by admitting and identifying. Number 2, we kill sin through the power of the Holy Spirit. And number 3, we kill sin through the application of the gospel of Jesus Christ to our daily lives. Nawa, ang mga bagay ho na ito ay makatulong sa atin sa ating patuloy na pakikipaglaban, pagpatay sa mga kasalanan na katahan pa sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa mga paalala mo. Salamat po sa mga pagtuturo mo. Sa mga ginagamit mo upang kami ay patuloy na akayin sa tamang direksyon, sa katotohanan. At patawad po, Panginoon. Napakadali namin maging busy sa mga bagay sa mundong ito. Even busy sa ministry. Ngunit makupad sa kabanalan. Makupad sa pagpatay sa kasalanan. Patawad po, Panginoon. At Lord, kagaya ng panalangin ni David, siyasatin mo kami. Siyasatin mo kami sapagkat madaya ang aming puso. Madalas kaming bulag sa aming mga sariling kamalian. Siyasatin mo kami. Gamitin mo ang iyong salita. Gamitin mo ang mga tao sa paligid namin. Maging ang mga sirkumstansya na sa kapahintulutan mo ay nangyayari sa amin, na maaari nagre-reveal, napakita ang mga kahinaan, kakulangan, kakarnalan na nasa amin pa. At Panginoon, tulungan mo kami na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay patayin ang mga kasalanan na katahan pa sa amin. Tulungan mo kami na araw-araw, padalas ng padalas, alalahanin ang Ebanghelyo, i-apply ang Ebanghelyo, ipaalala ang Ebanghelyo sa aming mga sarili. Kapagkat ito lamang ang sasapat na lakas para labanan ang kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon. Paalala mo sa amin lagi na kami ay tinubos.
May nagmamay-ari sa amin. Dapat kaming mamuhay para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo ang mga katotohanan ito. Ingatan mo kami, higing sa aming pagpapatuloy, sa aming pulong panalangin. Ikaw ang patuloy na maluwalhati. Salamat po. Again, we ask for your mercy sa aming pong bansa, patuloy na umaharap sa pandemya. Maawa ka po sa aming presidente, sa bawat tagapanguna ng bawat bayan, lungsod, probinsya, mga ahensya ng gobyerno. Lord, sa lahat maawa ka po at maaari, O Diyos, iligtas mo po sila. Maawa ka po, O Diyos, at tulungan mo silang gampanan ng trabaho, kanilang sinumpaan. Maawa ka po sa iyong mga anak. Patuloy na namumuhay, hindi lamang laban sa kasalanan, kundi nandun din ang mga problemang daladala habang nasa buhay na ito. O muli, salamat po, O Diyos. Salamat sa mga salita mo na aming ilaw, na aming gabay. Patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming hubugin sa wakas ni Kristo. Hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagagawa ng mga katotohanan ito. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, muli ho, maraming salamat sa bawat isa. Kung tagsumpungan nyo ito na blessing, you can host a watch party or share it sa inyong Facebook para maging pagpapala rin sa iba. And also, I would like to remind iba natin mga kapatid, we will have an online prayer meeting. Pakintay nyo lamang po na i-post ko yung link para ho sa ating prayer room. God bless po. Ingat po tayong lahat. Magandang gabi.